They keep on threatening me about sending me to the International Court of Law. Sinabi ko na nga I am willing to rot in jail for the Filipino. Hindi ba niyo maintindihan yan? Pakinggan po natin mga kaibigan, no? Itong statement ni Digong before na parang he already predicted na mapapadala talaga siya sa ICC. No? So pakinggan natin kasi lahat ng sinabi niya nagkatotoo. So do not keep on threatening or intimidating me, calling my attention. Napaka-corny mo naman. I find this ridiculous. How can you send to prison a president declaring war against the drug? Look what happened to Latin America. Almost failed states. Basahin mo yung Narcos kung nakita niyo tape and read Ion Grillo, ION-GRILLO online. It's the South American experience of how the drug resulted in so many failed states. Hindi mangyari sa akin. My God, di talaga ako papayag. Sorry na lang. Kaya kung sabihin nila na 3,000 ang well, alam mo kasi, huwag tayo magbulahan. Yung iba talaga dyan, tayo talaga salvage. Yan tinatawag ng salvage or extrajudicial killing. I will not say there was none. Mayroon. Pero kung sabihin mo, state-sponsored killing, order ko na niya, kakalukuhan niya. Ang nangyari dyan, hinayaan namin, nag-intriga kami, maghuli ka dyan, pero hayaan mo lang, sabihin mo ang sa kanya, nagsabi, so you had to create the intrigues. But remember that there were so many policemen yung tinatawag nilang ninja. As a matter of fact, 2,000 apiece ako sa ulo nila. Because they are out of the service, they are now hunted. And mag-warning ako, abot ito ng Pilipinas. Padre, huwag tayo magkasalubong. Pag nagkasalubong tayo, sorry na lang talaga. Totoo. Either patayin mo ako, o na mo. Hindi naman si Duterte, hindi statesman, that my countrymen would like to get rid of the problems. No such thing. Because I became president by almost a miracle to me. At least sasabi ninyo, pera yan, terorismo. You're entitled to your own opinion what transpired during the last election. That's destiny. So if God wants me to be there only 2 years, He will find the reason to oust me. Either He will kill me, babagsak ako, o ang military, magsabi sila, ayaw na namin. Ay, sige, pero na lang yung kudita madugo yan. Kasi hindi rin talaga ako lalabas dyan sa opisina ko buhay. Patayin mo muna ako. Pero sige, 3 years. Kaya wala dito, linya. Huwag na tayo magpatayan. Ay, general, kami na ngayon. Sige, bye-bye. Inyo na. Kayo, so you solve the problem of the Philippines. So, what does that mean to me? That is part of my destiny. Huwag ninyo akong takutin kasi para sa akin, bigay ng Diyos. Yan ang buhay ko, pati yung trabaho. Ngayon, anytime kunin niya sa akin yan, then that is the part of the history of my presidency. No, so from the start pa talaga, alam na talaga ni Digong na ang mangyayari sa kanya. No, siguro ang hindi lang talaga niya in-expect ay yung taong tinulungan ng pamilya niya, tinulungan ng anak niya, no? Ang magpapadala sa kanya sa ICC just because ibinulgar niya ang mga kalokohan nito. No? Natatandaan nyo, March 8, 2025, pumutok yung issue na nagdroga daw umano itong si Lisa Marcos sa USA. No, nung nag-cocaine daw, yung namatay yung si Umping, no, ano pa pangalan nun? Namatay. Ang ugong nun, grabe. Pero ang nangyari, March 11, pinadala si Digong sa Hague, no, sa The Hague sa Netherlands. No, siguro para mapagtakpan yung ingay, no, ng kalokohan ginawa ni Lisa Marcos doon. Kasi parang yung chismis, pinatawag daw siya doon ng FBI o ng mga pulis doon, no? Dati pa naman sinabi na talaga ni Digong, hindi siya takot mapunta dito. So kung medyo mabigat ang loob ninyo na nandyan si Digong sa ICC ngayon, no, just think of it na pinaghandaan na niya ito, no? Ito ang kapalit ng kanyang pagsisilbi ng tunay sa bansa natin. Kasi ang nangyayari ngayon, kita mo ang mga nangyayari ngayon, yung mga adik may museum na, no, may AJK museum na yung mga adik. Walang ginawang, parang wala man lang recognition doon sa mga pinatay at binalasubas na mga adik.
At ang bansa natin ngayon ang namamayagpag yung mga komunista, no? Yung mga makakaliwa, silang namamayagpag ngayon, sila Risa Ontiveros, no? Yung Kabataan Party List, Makabayan Party List. Parang sila ngayon eh. Tapos itong mga taong to, itong mga komunista, sinusuka nila si Marcos dati. Pero ngayon, halik pa Nasana yung sinasabi nilang prinsipyo?